Nang gabing yaon ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedades. Itatanghal ng operetang Pranses ni Monsieur Chouet ang una nilang palabas, ang Les Cloches de Cornoville. Ikapito at kalahati ng gabi pa lang ay wala nang mabiling bilyete para kay Padre Salvi at iba pang nais makapanood. Mahabang-mahaba na ang hanay ng mga taong nagsisipaghintay na makapasok sa Entrada General. Nagkaroon na ng awayan sa takilya ng mga sinasabing pilibustero, mga lahi. Ngunit ang mga iyo'y hindi rin nakapagpalabas ng mga binyete, kaya't nang kulang na lamang ng 15 minuto sa ikawalo ay malaki ng halaga ang iniaalok sa mga upuan. Makapal ang mga tao sa papasukan at nakaiinggit na pagmasdan ang mga pumapasok. Tawanan, bulungan at batian ang maririnig sa mga huling dumating. May isang tila hindi natutuwa sa kaguluhan. Siya'y si Camarón Cocido, anak ng isang tanyag na angkang Kastila, ngunit nabubuhay na parang hampas lupa at pulubi. Kausap niya ang kanyang kaibigang si Kiko. Dapat mong malaman na ang dagsa ng mga taong ito'y kagagawa ng mga praile. Ngunit ang totoo, ang mga praile na pinamumunuan ni Padre Salvi at ilang hindi pari na pinangunguluhan ni Don Custodio ay tutol sa pagtatanghal na iyon. Pinariringgan ni Don Custodio si Benside ng tungkol sa kalinisan ng budhi, pananampalataya, mabuting asal at iba pa. Ngunit ang ating mga dulang sainete ay may mga salita't pangungusap na dalawang kahulugan. Nasa wikang Kastila naman. Mga kahalayan sa wikang Pranses. Kung ayaw Benside, alang-alang sa Diyos, nasa wikang Pranses, hindi dapat yan. Habang naglalakad si Camarón Cocido, napansin niya ang pagdating ng ilang mukha na di kilala. Iba't iba ang pinanggalingan at naghuhudyatan sa pamamagitan ng kindat at ubo. Noon niya lamang nakita ang mga taong iyon. Mga taong hindi mapalagay at parang noon lamang nakapagsuot ng Amerikana. Sa halip na magsipwesto sa unang hanay ang mga taong ito upang makakita ng mabuti, ay nagsipagtago at nagkanlong sa dilim. Mga investigador kaya o magnanakaw? Ang hudyat ay isang butok. Opo, Huwag kayong mabahala. Ang general ang may utos niyan, ngunit huwag ninyong ipagsasabi. Kapag sinunod ninyo ang aking utos, matataas kayo. may pakana. Ingatan ang mga bulsa. Saya ang mga manonood, maliban kay Isagani na nakatanaw kay Paulita habang katabi sa palko ang karibal na si Juanito. Inimulan ang pagtatanghal nang dumating ang general. Unang nagtanghal ang Pransesang si Gertrude. Nahirapan si Juanito sa pagsasalin ng wikang Pranses tungo sa Kastila upang maunawaan ni na Doña Victorina at Paulita. Upang magpasikat, ipinaliwanag ni Juanito na ang mga salitang servant at domestic na nakapaskil sa entablado ay nangangahulugang sirviente o alila at domestikado o napaamo na. Ngunit nang lumagay sa paskil na servant ang 12 dalaga na pinangungunahan ng artistang si Sir Paulette na suot ang mahuhusay nilang kagayakan, masasaya, nakangiti, sariwang-sariwa, kaakit-akit, nagtanong si Paulita. Paano ito? Iyan ba ang mga taong bundok na iyong sinasabi? Hindi. Nagkapalit. Umubo si Juanito dahil sa pagkahiya. Gayon may naging marangal pa rin siya sa mata ni Doña Victorina ng gabing iyon, kaya't ipinasya nitong pakasal sa kanya pagkamatay ni Don Tiburcio. Sa palko ng mga estudyante ay naiwan sina Pecson, Sandoval at Isagani. Si Tadeo ay lumapit kay Don Custodio upang ito'y libangin samantalang si Macaraig ay nakikipagkita kay Pepay. Wala. Hindi taglay ng Pranses ang mayamang tunog at tamis ng wikang Kastila. Hindi ko mawari, hindi ko mahaka,
Hindi ko malirip ang ayos ng mga mananalumpating Pranses at nag-aalinlangan ako sa paniniwala na nagkaroon o magkakaroon ng alinsunod sa sadyang kahulugan ng salita sa loob ng sadyang matatawag na mananalumpati, sapagkat huwag nating pagkamalan ang salitang mananatsak at madaldal sa lahat ng bayan o sa lahat ng puok na tinitirhan ng mga tao. At kayo na isang Makata, nalalaman ba ninyo kung paano ang isang wikang napakasalat at walang katunog-tunog na gaya ng Pranses ay maaaring magkaroon ng mga Makatang pinitingala tulad ng ating mga Garcilaso, Herrera, Espronceda at mga Calderon? Aba, huwag naman. Si Victor Hugo. Si Victor Hugo, kaibigang Texon, kung Makata man ay dahil din sa Espanya, sapagkat sa Madrid namulat ang kanyang isip. At sino si Victor Hugo? Maihahambing ba natin siya sa ating mga makabago? Dumating si Makaraig na may dalang sulat. Binasa ito ni Sandoval. Aking kalapati, ang sulat mo ay dumating ng huli sa panahon. Naiharap ko na ang aking pasya at sinang-ayunan. Gayunman, para ko ring nahulaan ang iyong iniisip, sapagkat nilutas ko ang asunto alinsunod sa ibig mangyari ng iyong mga ipinagtatanggol. Paparoon ako sa teatro at hihintayin kita sa paglabas. Ang maamo mong munting kalapati, gusto ding. Nakadama ng kawalang pag-asa ang mga estudyante sa balita. Kay buti ng taong iyan. At upang makitang tayo'y kasali sa pamamahala sa akademya, ay iniatang sa atin ang paniningil ng mga abuloy at tanghulog. Tungkulin natin ibigay sa ingat yaman na inahalal ng samahan, at ang nasabing ingat yaman ay siyang magkakaloob sa atin ng katibayan ng resibo. Mga kabesa de barangay, tayo kung gayon. At ang lalong katawa-tawa, ipagdiwang paraw natin sa pamamagitan ng isang salo-salo, sa pamamagitan ng paradang may sulo. Isang pagsasabi ng mga estudyanteng, salamat sa lahat ng mga taong nakilahok sa suliranin. Hindi pumunta sa teatro si Basilio. Nanatili siya sa bahay ni Kapitan Tiago upang alagaan ang malubhang kalagayan nito. Habang binabasa niya ang kanyang aklat hinggil sa medisina, dumating si Simon. Kumusta ang may sakit? Ang buong katawan ay nakalata ng lasong apyan. Bukas o makalawa ay maaaring mamatay. Isang sulak ng kalooban ay maaaring makamatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas. Nang mga sandaling iyon ay tinugtog ang 10:30 sa orasan. Kinilabutan si Simon at pinigil ang pagsasalita ng binata. Sa loob ng 1 oras ay magsisimula ng himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, wala ng makikita kundi patayan. Ako'y nakahanda at natitiyak ko ang aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay, lahat ng taong hindi tumulong sa amin bagaman may kayang dumamay ay ituturing naming kaaway. Basilio, ako'y naparito sa iyo upang ihandog ang 2 bagay, ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalang taba o sa amin, sa mga sumisiil sa iyo o sa iyong bayan, magpasya ka at hinihingi ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka, alang-alang sa mga alaalang nag-uugnay sa atin. Sa piling ng mga maniniil o sa aking bayan? Ano ang dapat kong gawin? Isang bagay na napakadali. Sa dahilang pamamahalaan ko ang kilusan ay hindi ko maiiwan ang alinmang labanan. Samantalang ang kaguluhan sa iba't ibang puok o syudad ay pamumunuan mo ang isang pangkat. Gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin mo roon ang isang tao na liban sa akin at kay Kapitan Tiago ay ikaw lamang ang nakakikilala. Hindi ka malalagay sa panganib. Nahuli na kayo. Huling-huli na. At bakit? Namatay na si Maria Clara. Hindi totoo. Buhay si Maria Clara. Nararapat na mabuhay si Maria Clara.
Iya'y tuwag na pagdadahilan. Hindi siya mamamatay at ngayong gabi ay liligtas ko siya o bukas ay patay ka. May ilang araw din napuan siya ng sakit at ako'y laging dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Tingnan ninyo, narito ang liham ni Padre Salvi kay Padre Irene. Si Kapitan Tiago ay magdamag na umiiyak. Hinahagkan at humihingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak, hanggang sa humantong sa labis na paghitit ng apyan. Kaninang hapon po'y tinugtog ang agunias para sa kanya. Patay na. Nang hindi ko man lang nakita. Namatay na hindi man lamang. Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya. Namatay na nagtutiis. Pagkawika nito, humanaog si Simon sa hagdan. Narinig ang tinitik sigaw, kaya't ang binatay tumindig sa kinauupuan na namumutlat nanginginig. Ngunit narinig ang yabag na mapalayo, at ang pinto sa ibaba ay bumalagpag sa kakasat. Kinabukasan, araw ng Huwebes, bago lumubog ang araw ay naglalakad si Isagani sa Paseo de Maria Cristina upang tuparin ang tipanan nila ni Paulita. Natitiyak ng binata na pag-uusapan nila ang mga nangyari ng nakaraang gabi. Hihingi siya ng paliwanag. Nang dumating si Paulita, tumibok ng mabilis ang puso ni Isagani. Bago siya nakahakbang ay maliksinang nakababa si Paulita at nginingitian si Isagani ng ngiting napakatamis. Nginitian din niya ito at naramdaman niyang ang lahat ng maitim na guni-guning sumusuot sa kanyang alaala ay nangapawing lahat. Pinahayag ni Doña Victorina ang balak niyang makapag-asawang muli. Anong tingin mo kay Juanito Pelaez? Si Juanito? Hindi malaman ni Isagani ang isasagot. Gusto na niyang sabihin ang lahat ng kasamaan laban kay Pelaez, ngunit ang pagiging maginoo ang nanaig sa kanya, kaya pawang papuri ang kanyang sinabi. Lubos na nasiyahan si Doña Victorina. Mabigyan ng panahong makapag-usap sina Isagani at Paulita, naliwanagan sila sa mga naganap sa teatro. Ipinaliwanag ni Paulita na pinilit siyang pumasok ng kanyang tiya at sa hangad na magkita sila ni Isagani sa teatro ay sumama. Ang aking ali ang umiibig sa kanya. Kapwa sila natawa pagkat ang pagpapakasal ni Pelaez kay Doña Victorina ay ikinatuwa nilang mabuti at halos nakikita na nila ang mangyayari. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Isagani ang tungkol sa mayamang kalikasan ng kanyang bayan. Ngunit nang marinig ni Paulita na upang makarating sa bayan ni Isagani ay kailangang magdaan muna sa mga bundok na maraming maliliit na linta at isipin lamang ito'y kinikilig na ang duwag na dalaga. Dahil sa ayaw mapagod at dahil sa laki sa layaw ay sinabing hindi siya maaaring maglakbay kung hindi sasakay sa sasakyan o tren. Hindi magtatagal at ang buong Kapulo ay magkakaroon ng mga daang bakal. Sa ganito'y mabubuksan sa lahat ang magagandang sulok ng kapuluan. Kung magkakagayon nga sana, ngunit kailan pa, kung ako'y matanda na? Aba, hindi mo mababatid ang maaaring magawa sa loob ng ilang taon. Ang buhay at sigla kung magigising ang bayan matapos ang daan-daang taong pagkakahimbi. Ililingap tayo ng Espanya. Ang kabinataan nating nasa Madrid ay gumagawa gabing araw at iniuukos sa bayan ang kanilang katalinuhan, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang makakaya. Ang pagkatalong tinamo namin ay patunay sa mga huling hingalo. Bukas ay magiging mamamayan na tayo ng Pilipinas at ang kapalaran ay magiging matagumpay. Ang kalakalan, ang industriya, ang pagsasaka, ang karunungan ay malilinang. Pangarap! Pangarap! At kung wala kayong mapapala? Pakinggan mo, Polita. Kapag wala kaming napala, ay titigan mo akong muli at maligaya akong mamamatay upang ang pagmamalaki ay sumilay sa iyong mga mata at masabi balang araw, habang tinuturo ang aking bangkay, ang aking minamahal ay namatay sa pagtatanggol sa mga karapatan ng aking bayan. Oras ng pag-uwi at inanyayahan si Isagani na sumama sa sasakyan. Sa dahilang ang karwahe ay kay Paulita, kaya sa likuran umupo sina Doña Victorina at Juanito. Sa isang bangkito naman ang magsing-irog. Ito'y isang panaginip na hindi inaasahan ni Isagani.
Ang lahat ay tila isang pangarap kay Isagani, kaya't nang dumating na sila sa Plaza de Santa Cruz, kinakailangan pang pagsabihan siyang nakarating na sila. Idinaos ang piging ng mga estudyante sa bulwagan ng pansiteria na Canista de Buen Gusto. 14 na binata ang nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang piging na iminungkahi ni Padre Irene, alang-alang sa kapasyang ginawad ukol sa usapin sa pagtuturo ng wikang Kastila. Binayaran nila ang lahat ng mesa at nagpadagdag ng mga ilaw. Napagkatuwaan ng mga estudyante ang mga inihaing ulam. Ang sopas ay napakasarap. Anong tawag dito? Pansit lang. Ano pat pansit sino upang maiba naman sa isang luto rito? Putres, isang pangalang mahirap tandaan. Sa karangalan ni Don Custodio ay binibinyagan ko ng pangalang panukalang sopas. Napagkatuwaan din ang iba pang ulam. Ang lumpiang chino ay inihandog kay Padre Irene, ngunit tanggalin daw muna ang ilong ng padre. Inialay naman sa mga praile ang tortang alimango na tatawaging tortang praile. Ang pansit gisado ay pinatungkol naman sa bayan at sa pamahalaan dahil lahat daw ay nakikinabang dito ngunit minamasama pa. Napag-usapan din ang mga artistang babae ng operetang Pranses at ang mahiwagang pagkakasakit ni Simon. Inatasang magtalumpati si Tadeo. Ang binata ay nag-isip habang sinisip-sip ang isang mahabang sotanghon, hanggang sa maalala ang talumpating natutuhan sa klase. Mga kapatid ko sa panukala. Hayop! Bitiwan mo ang sipit. Kumakalawit sa aking buhok. Alang-alang sa inyong anyayang malamnan ang puwang na iniwan sa... Manggagaya, ang talumpating iyay talumpati ng Pangulo ng ating liseyo. Si Pekson ay nagsalita rin sa harap ng mga estudyante. Kung ang bitukang busog ay nagpupuri sa Diyos, ang bitukang gutom ay nagpupuri naman sa praile. Ipahintulot ninyo mga kapatid na sa isang sandali, maging maginoong palakad-lakad ako upang magtanggol sa mga nasalanta, sa mga banal na samahang nagmulat sa atin. Makinig mga kapatid, lumingon sa panahon ng inyong kamusmusan. Alamin ang kasalukuyan at tanungin ang hinaharap. Ano ang mayroon? Mga praile at praile. Sila ay bagong mananakop, mga tunay na kahalili ng ating tagapagligtas. Gumagawa ng paraan upang alisin sa inyo ang inyong sala. Isipin natin ang malaking kakulangan sa lipunan kung sila ay mawawala. Ang Pilipinas kung walang praile at walang Indio, ano ang mangyayari sa kahabag-habag na pamahalaan sa kamay ng mga Tsino? Hinaman tayo. Nakita ko ang utusan ni Padre Sibila. Nasilip nilang lumabas sa pinto ng pansiteria ang isang batang palingalinga at sumakay iyon sa karwahe ni Simon. Ang alipin ng vice-rektor sa amo ng general.